Hello everyone! Good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating 122nd day na ating sharing ng devotion video. And thanks God because today our prayer and fasting has been very victorious. Ayan, talagang super na gamit natin ng sobrang ating boses. Umiyak, tumawa, sumigaw, sumayaw, nagpuri sa ating Panginoon ang ating ginawa for the whole day. And I'm sure nakita nyo naman yan dahil na-live natin sa Facebook natin kung ano yung mga naganap sa Alive in Christ Hong Kong prayer and fasting. So, dalawa po yan. Meron po sa main church sa Wan Chai, tapos meron din sa Yunlong. Pero hindi ko lang alam kung may nag-live sa Yunlong. But anyway, ayan, tayo na po yung nag-live sa Alive in Christ Wan Chai. At yung iba na mga hindi nakalabas for today's statutory holiday is nanood na lang sila sa ating live para updated din sila sa kung ano nangyari sa ating prayer and fasting. So, bago po tayo magpasimula ng ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, huwag natin kalimutan ang manalangin o mag-opening prayer. So, let us all pray. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon. Bagamat ang aming mga boses man, Panginoon, ay pagod, Panginoon, sa pagpupuri at pagdakila sa inyo. And sa katatapos lamang na prayer and fasting for today, Lord God. We pray and declare, Lord God, na nagpapasalamat kami unang-una, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob nyo sa aming Panginoon. Tunay, Panginoon, na sa ang essence ng prayer and fasting, Panginoon, na kapag weak ang aming physical na katawan dahil sa gutom o pagpapalipas ng aming pagkain, Panginoon, ngunit sinasamahan namin ito ng panalangin, Panginoon, ng pupupuri at pagdakila sa inyo, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na answered prayer na kami agad, Lord God. At salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng bawat mga ginawa namin sa buong araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod pang araw, alam namin na kasama namin kayo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sa aming gagawin na pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, help us, equip us, Lord God, na ang masasabi ng aming mga labi, Panginoon, ay para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon, at hindi itaas ang aming sarili, Panginoon, bagkus ay manatili kaming humble na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. At ano man ang mapapakinggan ng mga makakapakinig ng mga video na ito, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay sila'y mapagpala, Panginoon, at magrema sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon, ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at libreng kaligtasan na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa, Panginoon. Help us to reach more people, Panginoon, na mahikayat sila, Panginoon, na magtiwala at lumapit at magbalik loob sa inyo, Panginoon, sapagkat walang ibang maaasahan ng kahit sino, Panginoon, liban sa inyo na may likha sa aming lahat, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa paglukob ng banal na Espiritu, Panginoon, na sabi nga, the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that is within us. By the Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin at nag-i-intercede sa lahat ng mga bagay na masunod namin ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. Kayong siyang maghari at mapapurihan, Panginoon, at maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samat na langin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung sinasabi sa Lucas 19:44. Sabi, wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdaan sa iyo ng Diyos. Message, nangyari na nga din ito kung saan ay nalipol ng mga kaaway ang mga mamamayan ng Israel at winasak ang mga templo nila dahil hindi nila pinansin at kinilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Application, mapapatunayan natin dito na ang kapalit ng hindi pagpansin sa Diyos ay kapahamakan. Dahil kung sa sarili mo lang nakapangyarihan, lakas, kayamanan o kayamanan ka aasa, hindi ka nito maililigtas. Kagaya sa nangyari sa Ehipto noong ayaw nilang palayain ang Israel. Maraming salot ang dumating sa kanila at ang pinakahuli ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay na lalaki sa bawat bahay ng mga Ehipsyo na walang bahid ng dugo ng anumang hayop.
Pinapakita na ang pinaghaharian ng Diyos ay laging ligtas, may proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Hindi malilipol at hindi mawawasak ang ating katawan bilang templo ng Diyos, di kagaya ng mga gusali o mga building na gawa ng tao. At ang sino mang pumansin sa panawagan ng Diyos at tinanggap ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay maliligtas at may buhay na walang hanggan. So, puri na pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga, sa mga naunang talata ay nakita natin na kung saan ay sinakop ang Israel, diba, ng mga kalaban na iba't ibang mga bansa at isa na nga dito sa nabanggit ay ang Assyria, diba, na nangyari noong 722 BCE at noon ding Mayo 15, 1948, diba, hanggang 1967. So, for 70 years talagang naging bakante ang Israel, diba, na kung saan kailangan nilang mag-evacuate sa iba't ibang mga bansa na aampon sa kanila, which is we are so blessed dahil naging kaparte ang Pilipinas sa mga kumupkop sa mga Israelita, kaya ang kanilang lahi ay nagpatuloy. Yun na nga lang, ang sinasabi dito ay makikita natin na malinaw na ang hindi pagpansin o hindi pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ay nagdudulot ng kapahamakan at pagkawasak, di ba? Na kung saan yun nga, ang mga templo nila, na kung saan ay ginagawa nila ang mga orasyon, ginagawa nila ang lahat ng mga pagtitipon na religious na pagtitipon, subalit hindi yun ang nakapagligtas sa kanila, di ba? Yun ay binasak, yun ay giniba ng mga sumakop at mga kalaban na lumipol sa bansang Israel, di ba? So, sa buhay din natin, ganun din, di ba? Syempre, ang mga building o mga gusali, pwede yang mawala, pwede yang gumiba, pwede yang masira, di ba? Lalo na sa katagalan. Pero sabi nga, in the New Covenant, we are the temple of God, di ba? So, sa ating buhay, ang ating puso at ang ating espiritu, yan yung hindi pwedeng magiba ng kahit sino, di ba? Sabi nga, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, di ba? Dahil kasama natin ang Diyos. At yun nga, yung nakita natin na inillustrate dito is yung sa pagmamatigas ng Pharaoh ng Egypt na palayain ang mga Israelita sa kanilang pang-aalila sa mga ito, di ba? So ang nangyari is ayan, naging pista yan sa Israel, the Passover feast, na kung saan ang nangyari kasi ay binalaan ng ating Panginoon ang mga Hudyo or yan mga Israelita na magbahid sa mga balas ng kanilang pinto ng dugo ng kahit anong hayop, lalo na yung lamb or mga tupa, di ba? Dahil syempre, pero pwede rin kahit anong maging hayop, basta ipapahid nila yung dugo sa balas ng kanilang mga pinto, at kapag yun ang nakita ng anghel ng kamatayan, ay lalagpasan niya yung bahay na yun dahil may sign na iniingatan ng Diyos ang nakatira sa bahay na yun. At ang nangyari, ang mga Ehipto, napakaraming namatay na mga panganay sa kanila, at malamang pati ang panganay na anak na lalaki ng Pero kaya ang nangyari ay pinalayas na nila at pinaalis nila ang mga Israelita, at ang mga Israelita ay dala ang lahat ng kayamanan ng Ehipto, di ba? So, doon mo makikita na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kapag nananalig ka at buo ang iyong tiwala na hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Relax ka, diba? Kampante ka, payapa ka, na anuman yung mga pagdadaanan mo, mapagtatagumpayan mo, diba? Kagaya din sa mga naging, mga naging topic about sa aming prayer and fasting today, diba? So, ang nangyari sa amin is ang naging topic namin is yung tungkol kay Esther, diba? Queen Esther, na kung saan, ayan din, ang gagawin din sa kanila ng masamang tagapaglingkod ay pinagbalakan sila ng masama na ipapatay ang mga Israelita. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil nag-ayuno na nalangin ang mga Hudyo at si Queen Esther din at ang kanyang mga lingkod bago siya lumapit o humingi ng basbas sa Pharaoh or sa hari na kanyang asawa, di ba? Pero tutuusin,
bawal yung ginawa ni Queen Esther, pero dahil naniniwala sila na sa kanilang pag-aayuno, ayan, pinapakita na yung kanilang vision at yung kanilang naisin na mailigtas ang lahi ng mga Hudyo ay pinapatnubayan. Actually, hindi nabanggit dito ang tungkol sa Diyos dahil nga sa kanila hindi pa sila naniniwala. Hindi pa sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Dahil wala pa, hindi pa nila totaling kilala o may idea kung sino ang Mesiyas o tagapagligtas, 'di ba? Pero sa nangyari doon, si Mordecai, siya ang naging tagapamagitan para kay Queen Esther na lumapit siya sa hari or sa Pharaoh para ibigay sa kanya ang basbas na maprotektahan ang mga Israelita o mga Hudyo. At syempre, dahil sinama nila ito ng prayer and fasting, ay naging victorious at matagumpay ang kanilang binalak or ang kanilang ginawa na mission, 'di ba? So kung sino yung nagbalak sa kanila ng masama, nagpagawa siya ng bitinan para sa kay Mordecai, at ang nangyari, siya ang nabitin sa kanyang patibong at sa kanyang bitayan na ipinagawa, 'di ba? So ganun sa atin, we will be victorious when we are super connected to the Lord. Sobrang intact yung relationship natin sa ating Panginoon, sobra yung tiwala natin sa ating Panginoon, at hindi sa sarili nating kakayahan kundi sa Diyos lamang na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapangyarihan, nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, at wala ka nang hihilingin pa. Because the Lord is our shepherd, the Lord is the provider, the Lord is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kaya wala kang ligtas. Kahit saan ka man magpunta, kahit magtago ka pa sa pinakailalim ng lupa, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Dahil yan ay itinakda na niya bago pa man tayo mabuo sa sinapupunan ng ating mga magula, ng ating ina. So nawa ay hindi natin nahayaan na mawasak ang ating templo, which is our body, the temple of God in a new covenant. At hanggat maaari, ito ay ating pagtibayin sa pamamagitan ng panalangin. If gusto niyo na mag-fasting o mag-ayuno dahil meron kayong special request sa ating Panginoon or special prayer, you can do it personally. Ayan, at kung ano yung gusto mong perfect timing for you to do the fasting, and then panatiliin nating matibay ang ating relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Dahil sinasabi nga, ito ang ating pang-araw-araw na tinapay, our daily bread. So dapat kung paano natin pinapakain ang ating physical na katawan sa pamamagitan ng physical na pagkain, pakainin din natin at busugin ang ating espiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito at pananalangin ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. Lalong higit ang ibahagi ang anumang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tulong man yan, financial, physical, emotional, at spiritual, ayan, ibigay at ibahagi mo sa iyong kapwa, nang sa gayon ay bigyan ka pa ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya, at mas lalong gaganda ang iyong buhay, mas lalo kang pagpapalain upang mas marami pa ang iyong maibigay sa iyong kapwa bilang tulong sa kanilang paglago at hindi pagkawasak ng kanilang buhay, ngunit sila ay magiging buo, sila ay magiging kompleto, at wala na silang hahanapin pa, dahil ang ating Panginoong Diyos lang sapat na at higit pa. At lalo higit ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus, kung saan tinubos niya ang kasalanan nating lahat at napagtagumpayan ang lahat ng challenges sa mundo, lalong higit ang kamatayan. So tayo, we have the power like that. We have the Holy Spirit within us that is overflowing in us, at dapat maibahagi natin ito through words, through action, through love, and of service to other people. And syempre, lagi nating asamin na magawa ang Great Commission ng ating Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations. So nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon. Let us all end up into prayer, and magpapahinga na rin po ako dahil ang boses ko ay mukhang na-obvious nyo na talagang sa sobrang pagpupuri sa Panginoon ay medyo
magaralgal at medyo mapapako. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga karunungan na ito na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami na inyong mga makabagong templo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, tulungan niyo po kami na mapag-ingatan namin ang aming katawan, Panginoon, ilayo sa anumang mga sakuna, kapahamakan, Panginoon, mga bisyo, Panginoon, ng mga gawa, Panginoon, na maaaring makasira nito o maaaring maging dahilan, Panginoon, upang ito ay mamatay physically, emotionally, or spiritually, Lord God. But we pray, Lord God, that you will guide us, Panginoon, to walk to your will, Lord God, at magawa namin, Panginoon, ang inyong pinagagawa, Panginoon, na Great Commission sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa binigay na kaligtasan ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na hindi kami mawawasak, hindi kami malilipol, Lord God, at hahayaan nyo kami na maging malaya, Panginoon, na ipahayag sa lahat ang inyong tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na mapagtagumpayan ang kamatayan, maligtas kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, upang malaya na kayo'y papurihan, awitin, Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam namin na anuman ang mga pangailangan ng aming kapwa, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na pinansyal, Panginoon, kayo po, Lord God, ang magpo-provide nito sa negosyo, sa trabaho, sa mga pinagkakakitaan, Panginoon, ay ibibigay niyo po sa bawat isa ang abundant blessings, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, ang sino mang mga karamdaman, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon, ay ito ay magaling na, Panginoon, dahil sa mga sugat at latay ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. Tunay na hindi lamang ang pagpapalaya sa amin sa kasalanan, Panginoon, ang ginawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, bagkus ay muli niyang binuhay ang aming mga espiritu, Panginoon, na dati ay patay, Panginoon, dahil sa kasalanan, dahil sa mga maruruming mga gawa, dahil sa maruruming mga isipin, Lord God. Pero lagi kayong nariyan, Panginoon, at inilalapit kami, Panginoon, patungo sa kaligtasan, Panginoon, patungo sa tamang daan, patungo sa inyong kalwalatian, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming pakikisama sa aming kapwa, Panginoon, socially, Panginoon, na kayo ang siyang gagabay, Panginoon, upang lahat ng aming makakausap, lahat ng mapapatungan ng aming kamay, Panginoon, lahat ng gagawin namin, Panginoon, na para sa inyong kalooban at kalwalatian, Panginoon. You will prosper it, Lord God. You will make every plans of us prosper, Lord God. You will make every decisions of us be inclined with you, Lord God. You will make every actions of us be the pagpapakita, Panginoon, ng inyong pag-ibig na lubos-lubos at walang hihigit pa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kung kami nakatanggap, Panginoon, ng pag-ibig at pagpapatawad na mula sa inyo, Panginoon, amin rin itong ibahagi sa aming kapwa, Panginoon, lalong higit, Panginoon, sa mga mahirap patawarin, Panginoon, sa may mga matitigas na puso, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na binabaliwala kayo, Lord God, at hindi tinatanggap ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob at boldness, Panginoon, upang ipakilala sa kanila at tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, sapagkat hindi namin nalalaman kung hanggang kailan pa kami mananatili dito sa mundo, Panginoon. Pero ang buhay namin, Panginoon, ay itinalaga na namin, Panginoon, para maglingkod sa inyo, para papurihan ka, Panginoon, at para dakilain ka at ikaw ang maghari sa buhay namin. And let your light shine upon us, Lord God. Bigyan namin ng liwanag, Panginoon, na nagmumula sa inyo, ang mga nasa dilim, Panginoon, at maakay sila sa inyong kalwalhatian, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ano mga pinagdadaanan nila, Panginoon, ay malalampasan nila, Lord God. Magiging victorious at more than conquerors sila, Panginoon, na kung paano ang iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay nagtagumpay sa krus sa pagtubos ng aming kasalanan, Panginoon. Ano man din nakakaharapin namin, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin dahil ang lahat ng aming panalangin are yes and amen sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Mapagpala ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. At nakahanda kami, Panginoon, kung kailan ninyo kami kukunin at babawiin ang buhay na ipinagkaloob nyo sa amin at pinahiram sa amin, Panginoon. Kaya muli, ikaw ang mapupurihan at maitaas, Panginoon Jesus. At binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan, Jesus, Yahweh, Panginoon, ang Mesyas, at ang aming
tagapagligtas at Diyos. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!